Nangangalakal po kami na kukuha kami ng lata, bakal, yung bote, yan po. Ngayon lang na naman makapunta dito, Ngayon lang po. Ngayon lang. Ngayon lang nakalabas din na. Ngayong araw ay nilabas ko nga ang mag-iinang Boboy, Vincent at Nanay Marivic upang matikman naman nila ang kumain sa labas. Welcome back to my YouTube channel, Commander ni Marcos, at sa ating Facebook page, Alma Vlog. Ayan, nandito tayo sa bayan ng Kapalonga ngayon. At ngayong araw nga ay kagagaling namin dun sa kabahay ko na sila Rose, yung batang natutulog sa palapan ng nyog. At sa ngayon naman, nadatnan ko sila Buboy sa aming shop. Nandun sila nag-aantay sa akin. At yun nga po yung usapan namin, nakakain kami dito sa labas, dito sa bayan ngayon. Ayan, dito po kami sa tagpuan. Kahit ano. Pinag-commute ko na lang po sila Kahit ano po. para makapunta dito sa bayan at mailabas din naman Kahit sila yung- paminsan-minsan. Dito sila. Ano, kumusta ang biyahe, Buboy? Okay naman po, ma'am. Okay naman. Ngayon lang na naman makapunta dito, Ngayon lang po. ngayon lang. Ngayon lang nakalabas din na. Tagal lang hindi nakakapunta rito sa bayan. Oo, tagal ng na-stuck kayo sa bundok. Oo. Si Nanay Marivic, kumusta naman? Okay naman, ma'am. Oo. Nakalabas din ng tahaw. Nakalabas din ng tahaw. Kasama ko din yung si Denver, si Marcos at si Ramos. At dito kami mga nakakalian ngayon sa pagkakuan. Ito lang naman yung medyo ayos-ayos dito sa Kapalonga. At meron din dyan yung mga maliliit dito sa kanila. Ito yung pinaka-ano din. Masaya kayo, Nay, na nandito kayo ngayon sa bayan. Masaya po, ma'am. Kumusta yung natin, pabahay doon, Boboy? Okay naman po. Oo. Ilan yung nagagawa ngayon doon? Dalawa po yung nagkabit ng pinto. Nakakabit na po. Nakakabit na yung pinto. Tapos yung nagpipinis ng CR. Na-finish na yung CR ngayon. Yung likod tsaka yung sa loob. Tapos na po. Sila tatambak Itatambak na lang. at mag-ano daw nga. Magpa-flooring na. Flooring. Ipo-flooring na lang ng CR ninyo. Malapit na ikabit yung bulb. Malapit na po. Pag yun ay natuyo, ma'am, pwede nang yun, sabit. Ikabit. Ang, Si Vincent, si Mama. Ang ano? Vincent, kumusta? Harap ka. Hindi marap ganyan ka, nakaligo. marap ka dito. Ayan, harap ka. Gwapong-gwapong nila ang ay. Ngayon lang Buboy, nakapasyal dito. Sino po? Si Vincent. Kaya kapasal po yung dati, sa tagal din po ng, lagi lang din yan nandun. Laging doon sa Bahay. bundok lang. Nandun din yung school kasi ngayon. Bihira din po yan dito, punta. Parang kayo talaga siya. Nung hindi mo nga nakakwentuhan na okay naman siya sa inyo. Okay naman. Ah, Okay naman siya, ma'am, pagka nagkukwentuhan kami. ang kakainin mo, Vincent, Chicken Joy? Nasa Jollibee tayo. Vincent, Ano daw kakainin mo? Umagot ka. mainit yung sinakyan mo o single, Opo. Wala bang tricycle talagang dumadaan? Bihira dun, ma'am, ang tricycle. Pag siguro, kung mag-aantay dun ng tricycle, baka abutin na isang oras. Iniisip namin, ma'am, baka mag-antay kayo. Kaya, na lang muna kami ng opo. Ayun, kaya nag-antay kasi galing kami dun sa isang beneficiary na nakabahay. Yung problema, gusto iwan yung nakabahay sa kanila at nagkakaroon sa mga kapitbahay. Kung sana okay din yung lahat. Opo. Sana po maging, Schedule na natin ang ribbon cutting. Gusto nyo? kayo po bahala, ma'am. At Pwede, ma'am, schedule na lang natin. Para po matapos na po. Makita na nila kung ano na yung bahay natin. Kasi Kung yung ayos bintana, na. saglit na lang yun. O, saglit na lang po yung bintana. Madali na lang yung pag nandyan na yung magkakabit. By next week, Opo. Pwedeng next week. Ano ba ngayon? po yata, Martes yata ngayon. 28. 28 ngayon. Okay, sige. Sa next week.
Kasi ang sabi ng foreman, ma'am, 2 araw na lang yan, bahay gagawin. Bakit 2 araw na eh? Akala ko patapos na ngayon. Oo nga, kasi mayroon pa po siya yung dito, yung butas pa, yung sinasabi niyo po, ma'am. Hindi naman Mag-aano yung yun, isang oo. araw siguro. Na Pero ang ano niya kasi kahapon, sabi niya, baka mga 2 araw pa, may nipa pa tayo. Yung sa nipa pa. okay. Magpo-flooring pa siya, ma'am. Doon sa balkon pa, magpo-flooring pa. Magbabawas pa ng Oo, lupa. magpo-flooring pa sila. Kasi mataas yun ay. Mm-mm. Siguro, kayan pa yun ng kaunti Oo. para lumalim. Dun sa may balkon, ano? Okay, may balkon ba pala? Kahapon ba ay walang nagawa kahapon? Ano, ngayon lang na Ngayon lang po. Okay. Pinuntahan niya po kahapon ni mama at para makagawa. Mm-hmm. Yan, bago naman po kami umalis doon, nakatulong pa po kami. Nagluto si mama ng pagkain nila Oo. para bago kami pumunta rito, kakain na lang sila. Kompleto naman ako, may merienda na, may ano, nag-alis bago kami nag-alis. Nandun na nakalatag Opo. na lahat yung... Nandun po sa ano, kakain na lang po sila. Sabi ko, kayo na lang kumain ha. At kami may lakad. Sabi niya, sige na, kami nang bahala, kakain na lang kami dyan. Sabi ko, may merienda dyan, mag-ano na lang kayo merienda. Sabi ko, Bahala na kayo dyan, parang sarili niyo na, bantan niyo rin yung bahay namin. sabi ko, dyan muna kayo at mag-Jollibee muna kayo. Jollibee mo na ano para ano. Ayusin natin yung ano, ayusin natin yung electric fan. Medyo mainit dito sa atin. Meron naman yata. Ano? Ha? Ito ano? Ito mga init. Ayan. Ay, sasabihin mo sa mga Tutok viewers mo, Buboy, at nakalabas ka na. Salamat po sa kanila. At siguro baka kaya inalok nyo rin kami dito gawa ng nag-request din siguro sila. So baka sadyang kagustuhan nyo po ito na makalabas din kami. Oo, kagustuhan ko ito para mag-iba naman yung nature. Hindi yung laging nandun pa kay preso dun ay. Oo. Ano? The vlog ko, nandun kayo. Si Nanay Maribik, madabat lang ko nandun sa ano, Rest house. rest house. Rest house ang tawag niya doon. Ano? Apo. Malamig doon ay pag tanghali. Yung bang ano, Buboy, nang bang pinapakilala sila Nanay, lagi kang ano din, Ay, ano ko ma'am, nung hindi ko pa kilala yung magulang ko, gala ako ma'am, dahil sana makapot lang. Pero, puro trabaho naman ang pinupuntahan ko. Hindi puro yung nasabihin na kalukuhan, na kasama sa barkada, dahil may kalukuhan, hindi. Yung mga barkada ko ma'am, sinasamahan ko kasi puro trabaho ang ano nila. ang nasa isip. Tapos trabaho lang din naman ang ano ko. Sample na lang yung paglalako ng ano yun? Pritong manok, yan ba? Oo. Hindi po. Yun naman po ay sa ano yun, sa Pampanga naman yun. Oo, iba yun. Sa Batangas. Kasama ko na sila. Oo. Si, si mama nun. Yung nagtitinda ng pritong manok. Oo. Nung kasama mo yung mga barkada mo, ano yung mga Ano po, trabaho mo? nangangalakal kami. Ay, nangalakal ka no? Dati nangangalakal po kami na kukuha kami ng lata, bakal, yung bote. Yan po. May dala-dala kami ng sako. Nangangalakal ka pala dati, ano? Nag-ano po, nakasama-sama ako sa barkada po. Para magka-pera lang kami, kaysa manghingi kami, kaysa magnakaw kami. Yun po ginagawa namin, nag-ano po kami. Nagkano naman ang kitaan yung sa ganyan, pangangalakal mo yun? Minsan po, kasi ang luwa po namin yan, ma'am, piniipon namin, tapos pag halimbawa, 3 sako, 5 sako, bibinda na hati-hati kami din. 5 kami nagpaparte, ganyan.
Magkano yun? Minsan, ano po yung kalakal namin, 500, dati hatiin namin. Hatiin ngayon. Ilan kayo mag-aatin noon? Minsan, 5 kami, naghahati. Tag-isang daan lang. Minsan, nag-aanim kami. Para lang may ano lang kami. Ano yun? Halos araw-araw din kayo nakakalakad. Hindi naman po, yung kumbaga may lipas din. Pag ayaw namin mga lakal, ang gagawin namin, magtatanong kami sa labas, sa ganito po highway. Marami po kasi doon may bakuran na medyo may kaya din ng buhay. Nagpapalinis sila ng halaman, ano sila ng garden. Oo, parang Binibilog po yung ano ma'am, yung halaman, ititrim. Yun. doon na lang naging trabaho niyo pa. Oo, kami po, yung mga barkada po, hindi kasama kayo. Dami na pala naging trabaho ano. Oo. Buti, dumating ba yung time na wala kang trabaho, gano'n, wala kang ano? Dumating po yun. Pero, ano po, hindi naman po kami, dumating yung walang trabaho talaga, kagaya ng pandemic po. Halos bawal po lumabas, bawal lang magtrabaho, bawal yung magdikit-dikit. Yun po. Wala po talaga kami trabaho yun. Paano nyo nasusurvive yung ano nyo no, pang araw-araw, nung wala kayong trabaho? Siyempre ma'am, kahit pinagbawalan ng kapitan din sa amin na bawal ang ano, hindi na rin naman nila kaya kami suportahan ng pagkain eh. Kaya ang ginagawa namin, yung patago, itatrabaho kami ma'am. Anong trabaho nyo nun napatapos? Yung construction ma'am. Construction, pwede ba yun? Kasi dun sa amin ma'am, sa Batangas, merong yung kapitbahay namin may tindahan, nagpapagawa siya ng apartment. Pero siya ang gumagawa. Kumbaga, nangangailangan lang siya ng mga tao. Extra lang. Oo, extra lang. Pwedeng doon lang kayo sa loob gumawa kasi hindi naman pwedeng makikita kayo sa labas, di ba? Oo. Ayun, nung ginagawa po namin, doon lang kami sa loob. Tatago kami pagka nandun yung barangay. Kasi nagro-rubing na ng mga barangay, di ba? Oo. Sobrang higpit. Opo, saka pag ano yung barangay, ginagawa namin, nagtatago kami para kunwari wala kaming ginagawa. Pero pagdating ng hapon, yan o, binibigyan kami ng sahod. Oo. Meron kaming Kasi noon sobrang higpit. Kahit ngayon lalabas ka sa may pintuan ng bahay na doon kayo mag-uumpukan sa harapan, bawal na bawal yun noon, di ba? bawal po. Bawal. Kasi uso nga yung COVID po baga. Oo. Eh, Buti hindi ka kinapitan noon kasi Batangas is dikit-dikit ang mga bahay, mga tao. Opo. Ay hindi naman po sa ano ng Panginoon, sa tulong din niya. Kami buong pamilya na nandun sa loob ng bahay, hindi po kami nagkaroon ng ganong sakit. Pero ano po, nung magpaturok po kami ng yung vaccine, nilagnat kami. Nagkalagnat ka. Nagkalagnat po kami. Tapos kinabukasan, wala na. Okay na po ulit. Okay. Tapos tinuloy niyo na naman yung buhay niyo. Tapos, Construction worker. oh, Galing hindi kayo nauhuli, syempre. nagtatago po talaga kami, ma'am. Tatago kami. Kasi ang katwiran namin, ma'am, kung dyan lang kami sa loob ng bahay, hindi nyo naman kami binibigyan ng pagkain. Paano kami kakain? Pero meron nung naglilibot nagbibigay ng 5 kilos. Meron po. May nagbibigay rin naman, kaya lang kulang pa rin yun kasi marami kami dito sa bahay. Oo. Marami po kami. Eh yung 5 kilo na yun, hindi abutin ng, hindi abutin ng 3 araw. Siguro, mga 2 araw lang yun. Yun lang. Kasi mga lalaki baga malalakas kumain. Kasi mag-asayang ng umaga, at tanghali, hapon. Tapos, pag nabitin, mag-asayang pa. Hindi mo pa nangingutunan ng COVID si nanay. Hindi ko pa po yan nakikita si mama dati nung pandemic. Pero nagko-communication na kayo noon. Wala po. Wala pa. Nasa, pa po ako noong Batangas. Di ibig sabihin talagang bago-bago pa kayo nagkakasama ng Opo. Tapos, Wala pa yung COVID, wala pa po yan. Hindi ko pa yung kilala na nag-COVID. Kasi nasa Sampaloc, Manila ako noon, COVID. 2 matanda yung kasama ko. Noon. Ay, Sa bahay. nakatulong ka Oo. noon. Kasang bahay. 2 matanda siya yung alalay ko. Na ano. So, nung COVID nga, makasurvive ka talaga na kasi nahihigas ang buhay ka. Nasa Opo. loob ka lang naman. Nasa loob lang ng bahay, ma'am. At saka matagal na po ako sa kanila ay na siguro po
Nasa 4 years na ako sa kanila ay. Kaya kumbaga tiwala po sila sa akin. At saka ako lang yung nakakalabas sa kanila eh. Sila, hindi sila pwedeng lumabas kasi matanda na sila. Ako lang po yung pwedeng lumabas sa kanila. Kumusta naman si Vincent noon? Sino nag-aalaga sa kanya noon na? Nandiyan pa sila ate niya, yung asawa ko po, yung papa niya, mga kapatid niya, nandiyan po yun. Eh, palagi ko nga po silang tinatawagan, kinukumusta kung okay sila, COVID. At wala pang vaccine noon ay. Eh, sige lang, tausa ko naman, sige lang di, sabi ko, huwag kayong mag-alala sa akin dahil kaya ko naman. Kahit ako'y lumalabas, kaya ko. Malakas naman ang resistensya ko, sabi ko sa kanila. Kaya yun, yung bawat may magbigay doon na relief, bawat magbigay na ano, kasama na ako. Ay, gano'n. Mhm. Nakatanggap po ako noon doon ng 8,000. Ay, yung binibigay ng Oo, gobyerno. yung binibigay po natanggap ko yun ng 8,000, pinadala ko po lahat sa kanila. Sa mga anak mo. Oo, sa kanila po lahat yun, pinadala ko. Tapos nakakuha uli ako ng 6,000 po, pinadala ko po uli sa kanila. Para sabi ko, kahit hindi kayo lumabas, mayroon kayong pagkain, ipunin nyo lang dyan, may pagkain kayo, hindi na kayo lalabas. Dahil takot din naman po ako noon na ma-COVID sila eh. Kaya sige lang din po ang padala ko para hindi na sila maglakad-lakad pa. Ganun po. Kaya nakakalabas lang, lalo na ito, sabi ko, huwag pa lalabasin at bata nga, madaling dapuan ng sakit. Yun po. Kaya ako nagsisikap din noon para sa kanila. Kaya nga po yung mga ano na sabi nung amo ko na pag binibigyan ako ng sahod, parang dinodoble na niya at para ipadala ko. Double pay kayo noon nung Opo. Kaya nga po nakabili ako ng lupa. Yan nga po yung lupa ang inano ko. Kaya nga po nabili ko yan lupa. Kahulog-hulugan. Opo. Kasi madali lang din naman yung amo ko. Pagka lumalapit ako, kailangan kong ganito, kailangan. Hindi na siya yung nagdadalawang isip, ma'am, na magbigay. Binibigyan niya ako. Oh. May tiwala na sa iyo po, ano? Opo. Maano na agad yan. Tapos sasabi niya sa akin, ma'am, na pumunta ka muna sa ano at mag-withdraw ka. Nauutosan po ako niyan mag-withdraw. Nauutosan ako niyan maghulog ng pera sa bangko. Opo. Kaya sanay na sila sa akin. Kaya kada hiling ko at sasabihin ko lang may problema ako, bibigay siya. Bibigyan niya na agad ako. Tapos sasabihin niya sa akin, ihulog mo na agad yan para magamit ng pamilya mo. Ganun po niya. Oh, mabait po yun. Akala ko yung ano na yun, lupa na yun, na invest mo nung nasa abroad ka na. Hindi po, dito na po yan. Dito sa Maynila. Ito na nga po yung Ay, nagtrabaho nung ako. nasa abroad ka na, wala kang na-invest na, wala kang ano. Wala po kasi yung ama ko din naman po ang nag-aano noon. Wala ako nung, ito na lang nagtrabaho ako nito. Kaya nabili ko yan lupa na yan. Kasi yung matanda doon na sakitin yun ay pag nagsabi yun na kailangan niya po ng pera. Kaya pag binigyan mo agad siya ng pera, lupa po ang iaano niya sa'yo. Kaya yung nagsabi yun sa akin yung matanda na bigyan mo ko ng 5,000, magpapacheck up ako. Yang lote mo na yan, iyo na yan. Kaya nga, sabi niya sa akin, bigay ko sa iyo ng 20. Kaya, yung kada ano po, kaya nung nasaktuhan ko po ng 20, nagpagawa na kami ng ano yan, para hindi niya malimutan. Para nga sabi ko, matanda na po baga, baka mag-ulyanin, malimutan, kaya pinapirma ko na siya. Para kahit ano pang habol ng mga anak niya, at least nakapirma siya. Tsaka may ano na kayo, notaryo po, ano? Oo, may notaryo na. Yun po ang mas maganda sa ganun. Kasi matanda na yan, hindi natin alam. Mamaya makakalimutin na. Pag hindi mo agad din nasikaso, sabihin sa iyo, ay walang ganyan. Kaya nga po sabi ko agad na pinanotaryo. Ano yun, may pirma din po ang barangay doon. Mayroon po kompleto po. Kompleto yan. Yung witness at saka yung may-ari ng lupa at saka po yung kapitan sa barangay yung naggawa ng ano namin, titulo. Yun. May pirma po sila lahat dyan.
Kahit yung witness na, yung manugang ko witness, tapos si Maring Tisi witness din yun. Mga nakapirma po yan lahat sila. Kaya wala silang ano, kahit sabihin nila na gano'n, at mga nakapirma sila, attorney na yan pagka nagreklamo pa sila na gano'n, attorney na. Mas maganda na yung gano'n. Saka advice din ng mga viewers natin ngayon, i-full support na natin yung gagawin natin na syempre papamagin kay Bubo yung yung bahay. Tapos, yung ikaw binitawan ng sila ng vlog natin. Pati lupak na din para walang naging problema si Buboy someday na syempre hindi naman natin pinag-pray na wala ka na, di ba? Lahat naman ng tao syempre na Doon naman po talaga ang punta natin. Una-una lang yan. Pag ano. Hindi nga natin hinihiling na sana umaba pa yung buhay natin. Ganun. Pero ang sa akin, talagang pinag-isipan ko yan na matagal, ma'am, ay kung kangino ko ibibigay ang lupa at yung bahay na yan. Kay Buboy ko talaga yan, kasi siya yung karapat dapat, ma'am. Siya yung marunong magkalaga. ganda po yun. Hindi lang pangangalaga sa bilang magulang niya, bilang mama niya. Alam ko rin na kaya niyang pangalagaan kung ano yung pinaghirapan, kung ano yung pinagsimulan. Kaya sa kanya po, wala kahit ano. Ayan pa naman po ay wala pa naman sa mga anak ko. Hindi ko pa naman isinasalin. Kaya wala na rin silang kung ibigay ko sa kanya at sa kanya na siya naman ang karapat dapat na niyang lupa at yan ang bahay. Hindi kayo mag-react yung mga ibang kapatid na. Hindi, Yung mga panganay mo mga babae din, okay din oho, sa kanila. okay naman po kasi sabi ng panganay ko, mo na lang yung lupa. Kung ibigay mo na lang din kay Buboy, pero yung iba mong mga anak, pakiusapan mo na lang din. Kaya nga sabi ko sa kanila, sinabi ko naman po talaga na hindi ako magbibitaw ng anuman na pinaghirapan ko para sa kanila. Kasi alam ko din naman, ma'am, na pag binigay ko sa kanila, mababaliwala din naman po. Tulad niyan, kung ibenta po nila, mahilig naman po sila magbenta-benta. So, kaya ang masasayang lang po yung... wala nang remembrance na sa inyo. Opo, at sabi nga po nung pangalawa ko, yung kuya niya, sabi doon sa ate niya, ate, sabi mo kay mama, wag niya ibenta yung lupa niya, yan na lang yung property niya, na napupundar niya, pangalagaan niya yan. Wag niyang ibebenta yan, sabi niya. Kaya nga po nagkasala ko nung na sanla ko dahil po sa kagipitan at wala po ko talaga, maulan. Tapos wala kami mapagkunan ng kahit man bigas. So, gasino lang naman po yung palabalaba ko. Bigyan lang ako 100. Minsan bigyan lang ako 1 kilo. Yun po. Kaya naisipan ko na 100 din yun. At sabi ko, pag sinanla ko ito, dito ako kukuha ng pamasahe paluwas at makahanap ako ng trabaho. Hanggang sa... Paano ka na that time? Opo, that time po nagplano na rin po ako na babalik uli ako sa trabaho ko. At maganda naman sabi kong trabaho. Ang balak ko rin yan at in-enroll ko nga rin po yung sa ALS. Parang sabi ko mag-aaral si Buboy, mag-aaral si Shaira, masuportahan ko sila. At saka hindi naman po akala na ganun yung mangyari na parang naging hulugan ba yung pagkakasanla sa lupa, yung bigyan ka ng 2,000. Una pong binigay ng 2,000, binayad ko sa tindahan, sa mga utang, ma'am. At wala, bigas din naman yung binabayaran namin, tsaka mga ulam-ulam. Hindi na, Pero wala din siguro pera na yung pinagsanlaan niyo. opo. Kaya, Hindi po, may pera po. May pera po sila, kaso lang parang nag-offline. Nag-offline po yung nung anak niya, bangko. bangko. Kaya hindi agad po nakuha yun. Tapos nung nangailangan sila ng pera, nagamit din nila. Naging ganun. Tapos yung pera na yun, 1,000, binigay ko dun sa anak kong may asawa na, si Kenneth. Sabi ko, pumili kayo ng bigas sa Kalabaka. Pangulam na rin, mga kape asukal. Tapos bilhan mo ng pampers yung pamangkin mo. Yun, wala na po yung sukli. Bagano niya.
Hindi na inano yung sukli at alam ko lang kung ano. Din pala napunta na Opo, lahat po yan. Tapos, thanks God pa din kasi naibalik natin. Opo. Naibalik natin yung sanla. kaya nga laking pasalamat ko at nang natubos. Kaya sabi ko sa sarili ko na kahit anong mangyari, hindi ko na ibibitawan to, hindi ko na isasanla at pangangalagaan ko lalo yan. At mas mahalaga talaga ma'am yung lupa. Importante. Para sa mga anak. Para sa kanila po ma'am. Tulad ni Buboy ma'am, hindi naman natin masabi na habang buhay siya na ganyan, binata, na walang ano. Pagdating ng oras, magkakapamilya din yan ma'am, kailangan din. Kailangan niya ng bahay, kailangan niya yan para sa mga anak niya, sa pamilya niya. Hanggat maaga pa, may handa na. Meron na may sarili na siya. Hindi masasayang mo yung tulong. Kasi Hindi po ma'am. nagbabay naman yung bahay na yun para kay Buboy. At siya yung dahilan, syempre kayo ni Buboy ang dahilan kung bakit na build yung bahay na yun, di ba? Biglaan din na blessing lahat yan. Opo. Kaya nga sabi ko, oo nga, maraming pagsubok dumating sa amin mag-ina nang kami magkita. Masasamang mga pagsubok, mga hindi makatanggap-tanggap na mga pagsubok. Yun po, sa mga oras na yun, parang gusto kong bumitaw nun ay. Pero inisip ko rin na kaya siya dumating sa buhay ko, siya ang yung mag-aayos ng buhay ko. Nandyan na rin yung blessing. Tulad niyan, magkasama kami. Puro biyaya ang natatamo naming dalawa. Konting ano lang ma'am, para pagka... Kaya ng mga sinasabi ng viewers natin na may mga pagsubok, sa likod ng pagsubok ngayon, may blessing. May blessing po. Oo. Sabi niya. Totoo po yun. Basta gumawa ka ng huwag kang manloko ng Kapwa mo. Kasi babalik at babalik sa iyo yun na, di ba? Opo ma'am. Kung ano yung binigay mo sa kapwa mong masama, babalik din naman yun sa'yo. Oo, totoo po yun. Kaya, swerte niyo po at nandiyan si Buboy. Yan na nga po. Oo. Kasi kung ang kasama niyo, yung mga suwail at mga ano. Wala po ma'am. Buti na lang nagkaroon akong Buboy na maunawain, mapagmahal. Lahat po nasa kanya ma'am. Buti na yung nalahian kayo. Nalahian ka ng Indiano. Huwag na natin sabihin na lahian, naging anak. Nalahian ka ng Indiano, di naman kayo pinakasalan. Na naging anak. Exactly. Mas importante naman po ma'am yung may anak ka, kahit sabihin natin iba yung ano niya. Basta nagkaroon. Ang sarap naman nito. Bagay na bagay. Ba't dalawa lang ito? Ay, dalawa lang. Okay. Ang sarap. Rice. Wow! Chicken silog. Yan. Meron pang ano. Paano? Ano? Mamaya at sabay-sabay tayo. Ikaw din, gusto mo kumain na. Ano, Vincent? Yan, kailangan ako tikim yan? Wala sa bundok yan, ano? Meron ba sa bundok yan? Ito, price, Vincent. Wow! Oh, chopstick yata to. Ay, hindi pala chopstick. Dito pala ito. Bakit tatawa ka, Buboy? Wala lang po. Masaya lang. Masaya ka. Kasi, ano sasabi mo sa sinabi ni mama mo na napakaswerte nga siya kasi dumating ka? Salamat. Wala po kung ibang masasabi kundi magpasalamat. Saka magulang ko na kahit ako hindi naglaki sa kanya, na sa iba, sa mga pinsan niya ako lumaki. Kahit alam naman niya na yung ibinigay ako doon, okay lang po yun sa akin. Ano ko naman po yun. So, pinagbilib lang sa'yo mga viewers natin ay yun nga, pinakapagyan ni mama mo ay hindi ka natatanim ng sama ng loob. Ay, hindi po, kasi ang kabilin-bilinan din po sa akin nung nag-alaga sa akin na nung magkita kami na kasi nagpunta po yan doon sa Albay. Si Mama, ang pangaral nila sa akin, tapos yung sabi nila sa akin na sabi kahit anong mangyari, kahit anong kahit balik-balik na rin mo yung mundo,
na pinamigay ka ng ulo mo dito. Kumain ka na, Vincent. Kumain ka na. Kain na. Gutom ka na yata eh. Kain ka na. Ayun po, sabi nga nila ay Minsan. magpasalamat pa rin ako. At wag ko na daw susumbatan. Kawawa naman. Yun ang sabi po nila sa Saka akin. hindi naman ginusto ng mama mo yun, di ba? Oo. Saka hindi naman po si mama talaga ang nag-ano sa akin. Yung luluhin ko. Yung luluhin ko daw po. Hindi ko na rin naman yung masisisi at wala na po. Saka gusto kami lang bigyan ng magandang buhay siguro, ano? Oo, kaya naisip siguro nila yun kasi nung makausap ko yung lola ko, nung makausap ko siya, ang sabi niya sa akin, pasensyahan mo na yung lolo mo na dati nabubuhay pa, ipinamigay ka. Pasensyahan mo na. At hindi rin naman yung gusto ng lolo mo, kaya yun nagawa kasi sa kahirapan din ng buhay. Kasi tatlo daw po kami inaalagaan na tatlo kami. Saka mahirap, saka ang baba ng sahod pa ni mama mo noon, ano? Opo. Ayun, kaya sabi niya, kung ano man ang nagawa ng lolo mo sa iyo na naibigay ka nga, kahit pa napalaki ka ng iba, ay tanggapin mo na lang at magpasalamat. Kaya ano rin po ako. Paano na yun? Kaya ano rin po ako, ma'am. Hindi na po masasabi ko sa magulang ko. Salamat lang marami. Saka yung, buboy, yun nga, ikaw napili ni nanay na anuhan ng lupa, syempre. Yung bahay, automatic naman na nasa iyo nakapangalan mo. Yung lupa, naisipan ni nanay na sa iyo kasi alam mo ikaw ang mag-aalaga doon, ikaw magpapahalaga. Sa akin, ma'am, ayoko po sana. Ayoko po sana na sa akin nga ipapangalan, pati yung bahay. Ayoko po talaga. At yun nga pong hindi pa nga nagagawa na nakalagay sa pangalan ko eh, kung ano-ano ang nagsasabi. Lalo pag nakalagay na yan sa akin, baka lalong inggit na yung maramdaman nila. Baka, at galit sa akin. Salamat. Yan, bangus. Salamat po. Ito, bangus. Ang tawag dito? Pisilog. Ayan, kain na. Sige. Kain tayo. Tayo. Okay, sige po. Ka dito? Huwag na po. Ha? Hindi na. Ito, soft drinks. Ayan. Yes, kailangan natin. So, ayun po, kain muna tayo. No? Sige. Oo. Hindi na tayo nakapray sa anong pagkain. Kaya nga po. Nanguna na yun dun sa unang table. Nagkain na sila. Kain tayo. Ay, thanks God. The blessing. Kain lang. Para gusto mo ang ganito, buboy? Ayoko po. Ha? Ayoko po. Orderan ka. Hindi na po. Wala po ito. Wala na? Okay. Kay Vincent ka na, ito yung sa'yo. Ano gusto mo, Vincent? Ito o ito? Ito? Okay. Huwag, ma'am. Meron. Kumusta yung mga ano natin dito? Kumusta kayo? Okay na sa break ay.
First time. First time lang, ma'am. First time dito? Tanungin ko sana yung mga nandun sa kabilang table kung first time din nila. May price kayo dyan? Oh, itong sao. Ha? Mga diet po kasi yung mga yun eh. Ibigay ko yung straw. Ito pala yung sa'yo ng box. Ito daw. Sige po. Salamat po. Maalala ko doon yung pintuan. Ano yung kinulay mo doon? Yung- Yung bago kong dala? Pang-plywood po yun. Ako yung bago kong dala. Ang semento yung akin. Oo nga. Oh. Dahil kulay ko na po. Sa semento. Semi-gloss naman yun, ma'am. Oo. Anong ulam ng mga kapangkero natin doon na? Doon kasi po. Manok. Ano? Tinola? Adobo, ma'am. Inadobo ko. Nabingi yata ako. Bakit? Kala ko kung anong kulang. Ayun pala, ulam. Ulam. Sabi ko bulgasin. Magsabi kayo na kung gusto niyo pa. Paluto pa tayo. Tama lang yan sa akin, ma'am. Abusin mo yung manok mo, Vincent. Kamayin mo na. Oo. Oo. Kamayin mo na. Ubus. Sarap na yan kung inasal. Hmm? Only rice Hmm. sa inasal. Gusto mo ba anong Vincent? Gusto mo ba? Diyan tayo dito ang gamit ito. Kaya laman naman namin magawa ito sa judiciary namin. Tagal na ang last na namin namin nilalabas ay si Dagay. Ibang mga namin. Judiciary namin na gusto yung pakiramdam mo bugoy ngayon. Ayos naman na nakalabas na yung ano, yung unit ng katawan, yung singaw. Kaya nga nilalamig ka daw at ano may lagnat yung ano Vincent, no? Busog ka, Vincent? Busog ka? Busog ka? Ang sarap? Kaya, yun.
Si nanay, busog ito, sigurado. Ikaw, Buboy. Busog, ma'am? Busog ka? Soy. Ha? Soy. Solid. Masarap yung yung supa. Kung alam ko lang, supa na lang ang kinain ko. Kainin niyo yan. Kung hindi niyo kaya i-ano niyo na lang, i-take out na, dalhin niyo na lang para ano. Alam ko, favorite yan ni Nanay Maribel. Ay, french fries po. At saka ito. Buntot. Buntot ng ano ba? Bangus po. Kala ko naman. Kaya magkano lahat po? Sige. And mag-payment na tayo at ano, tapos na ang lunch ng mag-iina. 1,456. Okay. Ano kaya? Para kami nag-Jollibee Salamat. Sarap ng ano nyo. Ng ulam. Thank you. Taos ang kain, taos. Nay Maribek, ipaano nyo po yan? Ay, kakain pa kayo? Pa-take out natin para dalhin nyo yung french fries. Kain-kainin nyo dun sa bahay nyo. Pwede, pasalubong doon sa mason. Ay, ano. Ang init lang kasi pag ganitong araw, nagagala. Okay lang po. Sanay naman kami. Sanay sa mainit. Ewan ko lang kayo. Ewan ko lang po kayo. Okay lang naman. Hindi ko alam kay nanay. Ano, masarap yan, Nay? Strawberry, ano? So, ayan, tapos na po ang lunch namin with Buboy at Nanay Maribek. At thank you so much po sa panonood nyo palagi sa ating vlog. At syempre, kay Marcos TV Channel, sa suportan nyo po sa aming mag-asawa. Habang nandyan po kayo nanonood ay pinagpapatuloy po namin yung gawain naming charity at pagtulong at ipadanas yung mga hindi nararanasan ng ating mga beneficiary. Ayan. At abangan nyo po yung pagpunta din namin ng daet nila Buboy para naman maipasyal itong mag-iina. Ito ay ano pa lang, unang patikim sa kanila ngayon. At sana abangan nyo hanggang ribbon cutting po at madami pong ganap that day. At maraming salamat. Supportan nyo pa po yung ating mga vlog. God bless po sa inyo lahat. Mag-ingat po kayo palagi.